Samantala, muling binatikos ni Opposition Senator Risa Hontiveros ang China at pilit na pinagbabayad ito dahil sa idinulot na environmental damage ng kanilang maritime militia sa West Philippine Sea. Ayon sa senadora, ang Philippine government ay maaaring makakuha ng bilyon-bilyon kung ang komunistang bansa ay mapipilitang magbayad at idinagdag na ito ay magbibigay ng isang malaking pakinabang sa bansa sa gitna ng kinakaharap na krisis ngayon sa ating ekonomiya. Pero palagay nyo ba, kahit pa mapatunayan na China yung gumawa no, kahit pa dinulog sa International Court, anong masisingil kaya natin yan, China? Yung nga yung nga mapaalis sa ating mga teritoryo, hirap na hirap tayo yung singilin pa. Dahil sa pagsira ng mga corals natin sa ating mga teritoryo, di ba? Parang ang ginawa ng China sa atin, Sige, hindi namin mapapakinabangan yung lugar na yan, hindi nyo rin mapapakinabangan. So, wasakin na yung ecosystem dyan, no? Isipin mo, sinira yung mga corals, mga utol. Napakalaking bagay nun para sa mga isda. Para mo sinira ang isang lipunan o isang bayan, okay? Kung pag-uusapan natin ay lugar na pinaninirahan, okay? Mga tirahan niya ng mga isda, mga utol, at dyan sila nagpapadami. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga, at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ito talaga dapat ginagawa na natin sa Pilipinas, yung paghihigpit sa mga illegal fishing vessels na nangingisda sa ating mga karagatan. Kasi instead na mapakinabangan ng ating mga mangingisda, ibang bansa ang nakikinabang, okay? So eto mga utol, buti nga sa inyo. Mga Chinese na illegal na nangisda malapit sa Palawan, hinuli umano ng Philippine Coast Guard. Mas maganda nga, Mula ito kay PHTV, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video game na. Iniulat na isang source na inaresto umano ng Philippine Coast Guard ang 8 Chinese na nahuling iligal na nangingisda malapit sa isla ng Palawan noong nakarang araw at sinabi ng PCG na kukumpiskahin din nila ang fishing boat ng mga ito. Sinabi sa report ng Philippine Coast Guard na mayroon umanong nagsumbong sa kanila tungkol sa presensya ng isang Chinese fishing boat malapit sa baybayin ng Palawan, kaya agad nila itong pinuntahan. Naaktuhan umano ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na gumagamit ang mga Chinese ng kakaibang equipment upang manghuli ng mga pating, kaya agad nilang inaresto ang mga ito at kinumpiska ang kanilang fishing boat. Sinabi naman sa pahayag ng Philippine Coast Guard na hinihikayat nila ang mga taga-Palawan na isumbong kaagad sa kanilang tanggapan ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa dagat upang maiwasan ang pagkasira o pagnakaw sa mga yamang dagat ng bansa. Tama lang, di ba? Iniulat ito matapos sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi na umano nakakapasok sa Scarborough Shoal ang mga Pilipinong mangingisda dahil sa presensya at patuloy na ginagawang pagharang ng mga Chinese vessels sa lugar. Actually, hindi lang naman sa Scarborough Shoal nangyayari, na nahihirapan makapasok ang ating mga mangingisda sa mismong teritoryo natin na dapat ay karapatan natin iyon. Na yung mga mangingisda natin ay makapangisda sa ating mga karagatan. Doon sa Panganiban Reef, kung hindi ako nagkakamali, mga utol, kasi doon ay merong base yata. Kung daw nagkakamali, base ang mga Chinese militia, tapos merong mga naka-station na Chinese militia, sobrang dami. So hindi na doon makalapit, mga utol, ang ating mga mangingisda. Bagkus may mga illegal fishing vessel na mga Chinese fishing vessel na nangingisda doon sa ating mga karagatan. Tapos wala tayong magawa para hulihin itong mga ito. 'Di ba mga utol, parang sobrang unfair, sobrang mali na dapat tayo yung nakikinabang diyan sa mga yamang dagat ng karagatan natin, hindi. Instead, ibang bansa. And yung nakaraan lamang, 'di ba mga utol,
pagkaalis ng mga maritime militia ng China, nakita yung ilang bahagi ng West Philippine Sea na ubos yung mga corals. Ang ibig sabihin, pag naubos ang mga corals, ay mauubos ang mga isda. Kasi ito po ay kanilang tirahan at dito po sila nagpapadami. Okay, yun lang isang magiging resulta nito. Mag-aalisan yung mga isda kasi wala ng corals. Okay? O, tuloy na muna natin. Sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Medel Aguilar na tila iniinsulto ng China ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpigil at pagharang sa mga Pilipino na mangisda sa Scarborough Shoal na kilala rin bilang Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Sinabi ni Aguilar sa media na may mga lugar naman na nakakapangisda ang ating mga kababayan pero hindi doon sa lugar na kung saan mas nasasabi nila na marami talagang isda katulad ng Scarborough Shoal. Tama, napakaraming isda dyan. Idinimanda ng gobyerno ng Pilipinas ang China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2013 at nagdesisyon ang korte pabor sa Pilipinas noong July 2016 nang ibasura nito ang sinasabing 9-dash line claim ng komunistang bansa sa South China Sea. Sa parehong desisyon, itinuring ng korte ang Scarborough Shoal bilang isang common fishing ground at ipinagbawal ang ginagawang agresyon ng China laban sa mga Pinoy na mangingisda sa lugar, kabilang ang pagpigil sa mga Filipino fishermen na makapasok sa nasabing shoal. Pero kahit na may gano'n na, may atas na ang international law o international court sa China na hindi mali na pigilan nila ang mga fishermen, partikular ang mga Pinoy, tuloy pa rin naman yung pangaharang, 'di ba, ng China sa ating mga mangingisda. So, baliwala talaga yung mga ganyan, yung mga itinakda ng international law kasi hindi naman yun nire-respeto ng China. 'Di ba mga utol? So, ano dapat gawin ng international law? Kailangan dapat sila mag-enforce, no? Kasi sinasabi nila, kayo na nanalo, Pilipinas na. Dapat kayo na mag-enforce ng inyong mga teritoryo. Kumbaga, angkinin nyo na. Kaya ba natin yung ginagawa ng China? Napakarami ng presensya nila. Yun doon tayo tinatalo eh. Mas marami silang presensya doon sa mga isla at sa mga teritoryo na kanilang inaangkin. So ang tendency, dahil ayaw naman natin makipag-away, hindi natin sila maitaboy. Dahil kulang nga tayo. Pero may tataboy natin yon kung sakali. Kung gagamit tayo ng violenteng aksyon na iniiwasan naman ng ating gobyerno. So anong tama natin gawin? Dadaanin natin sila sa legal, hindi naman sila susunod. Okay, pananawagan natin, hindi naman sila susunod. Ngayon, kailangan natin ang ating mga kalyado pero hindi pa rin natin sila mapapaalis basta-basta kasi nga ang nais ng ating gobyerno ay matapos itong usapin o yung issue na ito nang hindi na uuwi sa digmaan. So kailangan talaga mag-back down ng China sa pamamagitan lamang ng kusang loob, no? Na pumapayag na kami. Inyo na yan, ganun dapat maging desisyon ng China. Or else, eto talaga dahil hindi nga natin bibitawan ang ating teritoryo, mauuwi talaga ito sa... Alam niyo na. So, anong masasabi niyo dyan, mga utol? Sa tigas ng ulo ng China. Okay, pa-comment na lang. Tuloy na muna natin, ha? Nagdesisyon din ang korte sa The Hague ng Spratly Islands, Panganiban o Mischief Reef, Ayungin o Second Tama Shoal at Recto o Reed Bank ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Yun, yung mga yun. Ino-okay pa yun, no? Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat ng isang source na hinaras umano ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng Chinese Maritime Militia na nagkukumpulan sa Rosal Reef at Escoda Shoal at layon umano ng PCG na pigilan ang mga ginagawang pagwasak sa mga coral sa nasabing lugar. Tama, yan. Inuubos nila yung coral sa lugar na yan. Nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga barko sa West Philippine Sea matapos makita sa ginawa nitong underwater survey ang napakalawak na pinsala sa seabed ng Rosal Reef at Escoda Shoal, mga lugar na madalas na pinupuntahan ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Yun yung nilabas na, no? So, na-topic na natin kasi ito, mga utol, yung video na nilabas ng Philippine Coast Guard
after umalis nitong mga Chinese militia na ito doon sa ating mga pag-aari, sa ating mga teritoryo, ay ubos ang mga corals. So may video talaga ang Philippine Coast Guard na siyang gagamitin natin ito para sa international law na mga ebidensya kung anong ginagawa ng China dito sa ating teritoryo. Ngayon, mga utol, etong China, pagkatapos nating ilabas yung mga statement na yon at mga video na nagsasabing na ubos yung corals, tinatanggi naman nila. Okay? At ang kadalasan nila sinasabi, kapag sila nasa teritoryo natin, sasabihin nila, tayo yung pumapasok o nangihimasok sa ating mga teritoryo. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko i-share sa inyo yung sinabi kung gaano karami, babalikan lang natin, yung nawawalang mga huli ng isda. Kung gaano karami ang nawawalang huli ng isda na para dapat o napapakinabangan dapat ng ating mga Pinoy na kababayan na mangingisda, nawawala sa atin yun. Nung nangisda ang mga Pinoy diyan sa Scarborough Shoal malapit, ito po yung pahayag mismo ni President Bongbong Marcos. But in terms of taking down the barrier, I don't see what else we could do. Dahil talaga yung mga fishermen, nung pinutol yung tali, yung nakapasok na fisherman, nung araw na yon, nakahuli sila ng 164 tons na isda. So, sa isang araw pa lang yun. Yun ang nawawala sa ating mga fisherman. Kaya hindi naman maaari na lalagyan ng barrier na gano'n. At maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. So ayan mga utol, napakaraming isda ang dapat ay napapakinabangan ng ating mga kababayan na hindi nangyayari. Dahil nga itong mga checkwa na ito, lagi tayong pinipigilan. No? Dapat sila yung ginaganyan natin. No? So palagay nyo, 'di ba? Tama na, hulihin natin. Pag may nakakitang hulihin na lang natin ang huli. Hindi naman natin sasaktan, huhulihin lamang para tumigil sila na maisip nila ay hinuhuli kami. Pero paano kaya yung pagkakataon na napakarami ng China Coast Guard sa lugar na yon kung sakali? Kasi alam naman natin nandiyan yung presensya ng mga yan, pati Chinese militia. Paano kaya nila huhulihin ng Philippine Coast Guard natin yung illegal fishing vessels na nagmula sa China? Magkakaroon kaya ng standoff yan, mga utol? So palagay ko, oo, no? So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, tuloy na natin. Ang resulta sa ginawang survey ay nagpakita ng marine ecosystem sa mga features na ito ay lumilitaw na sirang-sira na at wala na umanong makikitang isda. Ayon sa tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. Sinabi niya ng ginawang survey sa Escola Shoal ay makikita ang discoloration ng seabed nito na malakas na nagpapahiwatig na sinadya itong wasakin at sa katunayan, nagbago ang natural na topografiya ng underwater terrain sa nasabing shoal. Grabe. Samantala, muling binatikos ni Opposition Senator Risa Hontiveros ang China at pilit na pinagbabayad ito dahil sa idinulot na environmental damage ng kanilang maritime militia sa West Philippine Sea. Ayon sa senadora, ang Philippine government ay maaaring makakuha ng bilyon-bilyon kung ang komunistang bansa ay mapipilitang magbayad at idinagdag na ito ay magbibigay ng isang malaking pakinabang sa bansa sa gitna ng kinakaharap na krisis ngayon sa ating ekonomiya. Pero palagay nyo ba, kahit pa mapatunayan na China yung gumawa kahit pa, dinulog sa international court, anong masisingil kaya natin yan, China? Yung nga yung nga mapaalis sa ating mga teritoryo, hirap na hirap tayo yung singilin pa. Dahil sa pagsira ng mga corals natin sa ating mga teritoryo, di ba? Parang ang ginawa ng China sa atin, Sige, hindi namin mapapakinabangan yung lugar na yan, hindi nyo rin mapapakinabangan. So wasakin na yung ecosystem dyan, no? Isipin mo sinira yung mga corals, mga utol. Napakalaking bagay nun para sa mga isda. Para mo sinira ang isang lipunan o isang bayan, okay? Kung pag-uusapan natin ay lugar na pinaninirahan, okay? Mga tirahan niya ng mga isda, mga utol, at dyan sila nagpapadami. So, ang tendency, aalis yung mga isda na nandyan. Kasi wala ng corals, wala na silang tirahan, aalis yan. I should know kasi mga utol, kasi doon nga sa probinsya na kinalakihan ko, dati talamak ang illegal fishing, no? Nung unang panahon pa.
So, umabot sa punto na naubos yung mga corals, kakapasabog nila ng karagatan. So, naubos sa mga isda, nagsialisan. Kayo ba naman yung pasabugan yung lagi yung lugar ninyo pag hindi kayo umalis, di ba? So, it's the same. Yung ginawa ng China, no? China talaga pagbibintangan ko kahit itanggi nila kasi sila lang naman yun nandun eh. Sirain ng PCG natin yung mga corals doon sa ating mga teritoryo. So, nung umalis yung China doon sa mga lugar, Rosal Reef at iba pa, wala na. Sirang-sira na yung mga coral. So malamang sila gumawa niyan. So ang tanong nga, kahit mapatunayan o idulog natin sa korte, sa international court, ano mangyayari? Nakakabwisit lang. Okay? Sa parte natin mga Pinoy. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Tuloy na muna natin. Sinabi ni Hontiveros sa kanyang pahayag na ninanakawan na nga ng China ng hanap buhay ang mga mangingisda, winawasak pa nila ang likas yaman ng bansa. Kung mababayaran ng Chinese government ang lahat ng utang nito sa Pilipinas, sigurado unang makakatulong ito ng malaki sa ating bansa. Kung mababayaran, makakatulong sa ating bansa o baka makatulong rin sa mga bulsa nila. Mapupunta kaya sa mga mangingisda natin ito? Sana ay mapunta sa mga mangingisda natin at sa pag-aid nung nasirang environment, di ba? Anyway, mga utol, kailangan ko inyong opinion dito. Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa FEH TV. Maraming salamat sa inyo, mga utol. Pero sa akin palagay, dapat maghigpit rin ang ating Philippine Coast Guard patungkol sa mga illegal na mga barko o mga illegal fishing vessel na pumapasok sa ating mga teritoryo. So, ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Salamat po. Hanggang doon lang muna. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Patuloy po natin tututukan lahat ng mga pangyayari dyan sa issue ng West Philippine Sea. Salamat po.